Okay, next problem. Papalitan lang natin, gagamitin naman natin yung velocity niya, 75 feet per second. So, ito na ata yung case na baka hindi na siya pumunta din sa may fence, no? Again, i-check nyo na din kung saan siya babagsak. O, saan siya babagsak, no? So, dapat, again, yung y natin dito ay greater than 22. So, solve natin yung y natin dyan. Y is equal to x tangent of theta minus gx squared over 2bo squared cosine squared theta. So, ang y, hinapin natin, ang x natin is equal to 130 tangent 35 minus 32.2 times x 130 squared divided by 2 times 75 squared cosine of 35 squared. So, what's the value of y? So, that is equal to 130 tangent of 35 minus 32.2 times 130 squared over 2 times 75 squared cosine of 35. Kapag nag-less than, ayun, nag-less than na siya. So, less than 22 siya. Ibig sabihin, tatama siya dun sa may fence. So, that is equal to 18.939 feet. So, ngayon, ano na yung, ano niya, Cartesian plane niya? Ang coordinates na niya ng pagbabagsakan ay nandito na. No? Kung isa-zoom siya, nandito na siya. So, that is 14 to. Di ba 14 yan? Di ba 14 to? Tapos nadagdagan ka na 8. So, may 4 meters ka pa dyan. So, therefore, so yung coordinate na natin dyan is now equal to 130. Yun yung babagsakan niya. And 6 plus, that is equal to 24.939. Bakit naging 24.939? Kasi, yung babagsakan natin dito, no? Ang equal lang nito is 18.939. Tapos dadagdag pa natin yung 6. Kaya siya naging 24.939. Therefore, magkano na yung time natin dyan? So, kung yung time lang naman, so time is equal to distance over the velocity OX. So, x is equal to 130 divided by 80, 75 pala. 75 cosine of 35. So, magkano si time? So, that is equal to 130. Bakit 130 na lang? Kasi doon na siya babagsak, tama? Sa distance na 130 na x. 75 cosine of 35. That is equal to 2.116 seconds. Nakita ko lang yung hindi talaga siya next, how to solve for the maximum height? Hindi papalitan mo lang h max. H is equal to VO sine theta squared over 2g. So, the VO is equal to 75 sine 35 squared over 2 by 32.2. So, magkano si H? Again, dadagdagan mo pa ito ng 6, no? Para sa maximum height. 75 sine 35 squared over 2 by 32.2. That is equal to 28.736. So, H max
Dagdagan lang natin ng 634.736 feet. Mas madali siya. Joke lang. At hindi niyo mache-check 'no, so baka mamali kayo niyan. Kasi, for example, ang sinolve niyo agad yung x kung saan siya babagsak, tama dito? Kaso hindi pala siya babagsak dito sa part na 'yan. Kasi tatama siya dun sa fence. So baka mamali kayo pagka yung x yung sinolve niyo 'no, para makuha yung coordinate. So iche-check niyo muna kung tatama ba siya dun sa may fence. Parang naalala ko 'to sa board exam, yung catapult. Chine-check dalawa yung angle both. Yung isa tatama sa fence, yung isa hindi. So kunyari sinolve niyo yung x na nasa choices din. So tangent ng theta natin, ang y is equal to 14 equals to VO. The VO is 75. Tangent of, tangent x tangent theta pala. Alpha x tangent of 35 minus 32.2 times alpha x squared over 2 times VO 75 squared cosine of 35 squared. So baka dalawa yung masolve nyo x. So isang 23, tapos yung isa ay okay. Yun yung lalagpas tama dito sa may fence. Ito yung 140. Ayan, yan yung 140. Pero hindi siya lalagpas din sa fence. Okay? So bigay ko na sa inyo yung horizontal and vertical, no? Same lang dito yon. Yung horizontal and vertical. So same formula lang. Mapapalitan lang yung time travel mo, tsaka ito, yung 80. Sige na nga, sulat na natin. Sayang. Para maganda yung screen siya. Copy. Palitan lang natin yung time travel. So, yung time travel, tsaka yung initial velocity, no? So, magkano yung initial velocity natin? 75. Ang time travel mo is 2.116. So, that is equal to 75 sine 35 minus 32.2 times 2.116. So nagtatanong baka bakit negative 25.117. Again, dahil yun yung direction niya. So downward yung velocity natin dyan. So that is 75 cosine of 30. And the final velocity talaga is equal to, again, pwedeng gamitan ng pole, 61.436, comma, 25.116. 66.372. And then the theta x is equal to 22.236. Okay, sige, pakicopy yun. Okay, next. A golfer is attempting to reach the elevated green by hitting his ball under a low-hanging branch in 1 3A, but over the top of 3B
So, dapat na ang sabi niya, ang gusto niya dapat lumagpas siya dito. Ayan, ta's bumagsak siya dito. Initial velocity is 115 miles per hour and theta is equal to 18 degrees. Again, may nakita kayong kakaibang unit. So, for our initial velocity, that is equal to 115 miles per hour. So, i-convert lang natin. Ang 1 mile ay merong 5 to 80 feet times ang 1 hour ay merong 3,600 seconds. So, that is equal to 115 times 5 to 80 divided by 36. That is equal to 506 over 3 feet per second. Okay. Okay lang? So, ngayon, i-check natin. So, dapat dito, no, dito sa part na yan, no, dapat yung y natin dito is less than 24. Pag ginamit natin si 15 yards, no? Kaso may bagong units. So, ang 1 yard, take note, ang 1 yard ay merong 3 feet. So, this is now equal to 45 feet. Bakit naging 45? Kasi 15 yard, convert mo lang, ang 1 yard ay may 3 feet. That is equal to 45. So, ita-times 3 mo lang pala lahat yan. So, 70 times 3, that is equal to 210. 75 times 3, 225. Then, 30, 30. Okay lang? So, ngayon, isolve natin yung y dito sa may point A. So, y is equal to x tangent of theta minus gx squared over 2bo squared cosine squared of theta. Ang y natin, yun yung hinahanap. Ang x natin is 45 feet tangent of, what's the value of theta? 18 minus 32.2 times 45 squared over 2 times BO, 506 over 3 squared cosine of 18 squared. So, what's the value of y? 45 tangent of 18 minus 32.2 times 45 squared, 2 times 506 over 3 squared times cosine of 18 squared. That is equal to 13.354. So, ibig sabihin, no? Tama ba na this is 24 feet? So, lalagpas siya dyan, no? O, ngayon, i-check naman natin kung tatama siya sa B. So, dapat, yung makukuha nating y dito is greater than 60. Ano naman yung x natin gagamitin? That is equal to 45 plus 210. So, ano yung y natin doon? So, 45 plus 210, that is equal to 255 tangent of 18 minus 32.2 times x natin is, I'm sorry, let me x din. Multiplied by 255 squared divided by 2 times 506 over 3 squared cosine squared of 18. So, what's the value of y? So, papalitan lang natin yung x. No? Kasi nga, chinecheck lang natin kung lalagpas ba talaga siya. 255. That is equal to 42.169. So, ibig sabihin, less than siya dito sa 60, tama? So, ibig sabihin, hindi siya lalagpas dito. So, ngayon ang tanong, where does the golf ball land first? At B. Golf ball
land at point B. Kung lumagpas yan sa ano, kung lumagpas yan dun sa may 60, so ibig sabihin, lalagpas pa siya, makukuha pa natin, kukunin pa natin yung isang point. Okay lang? Sige.